Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Pinirmahan na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang implementing guidelines ng Executive Order No. 59 na naglalayong pasimplehin ang permitting process ng Infrastructure Flagship Projects o IFPs sa bansa. Ginawa ito sa isang ceremonial signing na pinangunahan ng National Economic and Development Authority o NEDA, key officials ng NEDA Board Committee on Infrastructure at Anti-Red Tape Authority o ARTA. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, salient features ng nasabing panuntunan ay ang pagbabawas sa dami ng IFP licensing agencies mula sa dating 30 patungo sa 18 na lamang. Minamandato rin anya ng EO59 at ng implementing guidelines ang national government agencies at local government units na reviewin ang kanilang citizens charter, tanggalin ang mga nagpapahirap na requirements, limitahan ang dami ng signatories at ang paggamit ng electronic signatures. Sa pamamagitan naman ng naisumiteng affidavit of undertaking, magiging simultaneous naman ang pagproseso ng aplikasyon habang otomatiko namang maaprobahan o marirenew ang mga dokumento sakaling hindi maaksyonan ng licensing agency sa prescribed timeline. Samantala, nilinaw naman ni NEDA Undersecretary Joseph Capuno na hindi cover ng nasabing EO ang approval ng NEDA sa IFPs. Sa kasalukuyan, mayroong 185 IFPs na may indicative project cost na 10.5 trilyong piso ang nakasalang. Sa nasabing bilang, halos 84 na proyekto ang inaasahang makikinabang sa mas pinadaling permitting process. Kasabay ng paglagda sa nasabing panuntunan, umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan nito ay mag-i-improve din ang competitive ranking ng Pilipinas na kamakailan ay sumampa lamang sa pang-52 mula 67 bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tumaas ang personal remittances ng overseas Filipinos noong Abril. Base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umakyat sa 2.86 billion US dollars ang remittances ng mga Pinoy mula sa ibang bansa noong nakaraang buwan, 3.1% mas mataas kumpara sa 2.77 billion US dollars na naitala noong Abril ng nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral, bulto ng padala ay mula sa land-based at sea-based workers na may humigit kumulang 1 taon na work contracts. Sa nasabi ring personal remittances, 2.56 billion US dollars dito ang pinadaan sa mga bangko na siyang mas malaki kung ikukumpara sa 2.48 billion US dollars na naitala noong nakaraang taon. Dahil sa April figure, sumampa na sa 12.01 billion US dollars ang personal remittances sa unang 4 na buwan ng 2024, 2.8% mas mataas kumpara sa 11.68 billion US dollars na naitala sa kaparehong panahon ng 2023. Bulto ng cash remittances noong Abril ay nagmula sa Estados Unidos, Saudi Arabia at Singapore. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sumampa sa 640.22 billion pesos na halaga ng investment pledges ang nakuha ng Pilipinas sa unang 5 buwan ng 2024. Ayon sa Board of Investments o BOI, umakyat sa 14% ang investment approvals mula Enero hanggang nitong Mayo ng kasalukuyang taon, dahilan para maungusan nito ang 562.9 billion pesos na narehistrong pamumuhunan sa kaparehong panahon ng 2023. Base sa datos ng BOI, karamihan sa approved
approved investments ay mula sa local investors na may halagang 525.85 billion pesos habang nasa 114.37 billion pesos naman ang mula sa foreign sources. Pagdating sa sektor, nangunguna ang renewable energy na may ambag na 607.47 billion pesos habang ang iba naman ay buwat sa agrikultura, forestry, fishing, real estate, transportation, storage at manufacturing. Top 5 sa mga rehiyong pagtatayuan ng nasabing investments ay Calabarzon, Ilocos Region, Central Luzon, Bicol Region at Western Visayas. Aabot naman sa humigit 13,000 trabaho ang inaasahang malilikha ng mga ito sa bansa. Inugnay naman ng BOI ang magandang figura sa foreign trips ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nakalipas na buwan. Kasabay nito, binigyang diin ng ahensya ang commitment nitong palakasin pa ang panghihikayat sa mas marami pang pamumuhunan sa bansa nang sa gayon ay mailagay pa ang Pilipinas sa mas magandang posisyon at mapagbuti pang lalo ang competitiveness at sustainable economic development nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano, maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.